bang ginagawa niyo? Habang naghihintay sa iyo, ay nagkukunwari-kunwarian lang. Sinusubukan namin kung kaya din namin maging katulad ng magigiting nating kababaihan na nakipaglaban sa mga Espanyol. Ako ang magiging nakipaglaban sa mga Espanyol, si Gabriela Silang! Ako naman ang matapang na Joan of Art ng Visayas, si Teresa Magbanwa. Kaya naman pala ng maraming espada dito. Kasabay ninyo mga kapatid, ako'y lalaban! Trinidad Tecson, ina ng biyak na bato. Mahusay! Sadyang kahanga-hanga ang mga kababaihang ito. Tama. Kaya nga, tayo dapat ay gumawa ng paraan upang wala sa gapos ng mga mananakot. Ito na pala Masol. Sige, at ako nasasabit na. Sige, doon tayong po. Sige. Ang pahayagang La Solidaridad ay naitatag ng Pebrero 15, 1889 para sa kilusang propaganda. Si Rizal alias Laong-Laan ay maraming ambag dito. At si Graciano Lopez Haina, isang Ilonggong orador at manunulat, ang siyang unang editor at sinundan ni Marcelo del Pilar. Ayon sa unang sipi ng Lasol, ang pagbubukas ng eskwelahan natin ay isang tagumpay laban sa mga taong nais hadlangan ang progreso ng Pilipinas. At ito pa, Anya, nakasulat dito, ang mga taong pumanig sa kasalukuyang kaayusan sa Pilipinas, ang gumagawa ng paraan para ang mga kababaihan ay manatili sa malalim na bangin ng kamangmangan. Tama yan! Ginagantungan nito ang mga imahinasyon ng mga kababaihan ng kwentong, fantastiko at superstisyo. Nagtatanim sila sa puso ng mga kababaihan ng takot ang walang batayan. Tila alam ko ang mga taong tinutukoy niyan. Di ba, matangos ang ilong? At bundar ang tiyan! Pasalamatan natin ang ating magigiting na mga manunulat na nasa Madrid at Barcelona. Sana naman ay makasulat din ako dyan. Ha? Bakit naman? Siyempre, para makilala naman ako sa Europa. Ha? At bakit gusto mo na makilala sa Europa? Ha, Abel? Aba, malay mo, makatisod ako ng isang Don Tiburcio de Espadanya. Nabungal, bulol at mahina ang pera. Walang kaso, papainumin ko ng lambanog. Maiba ko, ano bang nagustuhan niyo sa sulat ni Rizal? Na inamin daw niya nang sulatin niya ang Noli na ang buong ang akala niya ay ang lahat ng mga babae dito sa atin ay pawang mga alipin ng mga praile. Ngunit nakikita niyang nagkamali siya nang mabalitaan niya ang ating paghingi ng edukasyon. Kaya tayo'y magsikap na mawala ng tuluyan ang pintal na gapos ng mga mananakop. Sigurado ako na kapag nakilala tayo ni Rizal, ay maiilap siya sa atin. At bakit naman sobrang kampante ka na mai-inlove siya sa'yo? Siyempre naman, dahil tayo'y magaganda, mahinhin, Matapang at matalino. Nagtataka ako kung ano kaya ang kahihinatnan ng mga manunulat sa La Solidaridad. Sina Lopez Haina, Marcelo del Pilar at Dr. Jose Rizal ay ang mga pangunahing taga-simuno ng mga Pilipinong propagandista. Si Graciano Lopez Haina ay nagsilbing tagapagsalita ng mga Pilipino sa Espanya. Bilang editor, ang kabayaran lang ay libreng tutuluyan, pagkain, damit at kaunting baon. Ang kanyang pagkahumaling na palayain ang kanyang bansa ay humina sa kanyang pisikal na lakas, hanggang sa siya ay namatay sa tuberculosis
noong Enero 20, 1876 sa Barcelona, Espanya. Sinundan ito ng pagkamatay ni Marcelo del Pilar noong Hunyo 4 ng parehong taon at ni Dr. Jose Rizal sa pamamagitan ng firing squad noong Disyembre 30.